simoy ng hangin. Nalalanghap niyo na rin ba ang malaking kita ngayong 60 days na lang, Pasko na? Abay, marami pang oras para magkapera ka, kaya magnegosyo ka na? Now na! Handa para sa special occasion ba ang hanap? Dito sa Tondo, tila araw-araw Pasko dahil sa murang Chinese laureate na ito. Ano masasabi niyo dyan kung 99 pesos po yan? Mura na po. Mura na. Abot kaya. Sa fast food, ang presyo niya is mataas. Dito sa amin is 99 lang. Iba't ibang klase na ng ulam. Ang sales po namin sa isang araw, hindi po bumababa ng 10K. Ready na ba sa Undas next week? Siyempre, kung bulaklak ang kailangan, sa Dangwa ang punta para sa mga iba't ibang flower arrangement na maganda na, mura pa. Dito naman sa Dangwa talaga ang sentro, ma'am. Kaya lahat ng province naman, dumadayo naman sila dito. Pizza o burger, lito ba kung ano ang papatok sa merkado? Eh di pagsamahin para ang kita, twice na sigurado. Magapadala po kami sa mga artista or food vloggers para i-feature yung product namin. We have around 60 branches na po all over the Philippines. Ang puhunan po namin is 1K lang. Per month po, maabot po ng 150,000 yung kita namin. Depende po sa panahon. Lahat na yan sa Pera Paraan. Kulang to. Mahal yan. 99 pesos lang. Naku, budol yan. Scam yan. May sukli pang piso yung 100 ko. Pork chop. Iempo. Dinakdakan. At lumpia. Ilan lang niya sa mga ulam na pwedeng pagpilian kapag bibili ng sunit meal sa kainang ito. May kasama na yung kanin, pansit, at prawn crackers. Halos hindi na magkasya sa plato pero ang presyo, pasok na pasok sa bulsa. 99 pesos lang yan. Nagugulat sila kasi sa fast food nga, ang presyo niya is mataas. Dito sa amin is 99 lang. Tapos iba't ibang klase na ng ulam. Napakasarap. Taga sulit na sulit. Sarap na, mura na, sulit na sa 99 pesos. Recommendation sa mga tao nagtitipid, abot kaya. Pero bago mapansin sa Tondo ang kainan ni Mel G, nilangaw raw muna ang kanyang negosyo. Yung time kasi na 3 months kami nag-open, halos wala naman siyang kinikita. Dahil walang pumapansin noon, naisip niyang magpalit ng produkto. Mula dim sum at silog meals, inilabas niya ang pakulong laureate meal na sikat sa mga Chinese restaurant. Pero ang version niya, street style daw. Abot kaya ng masa ang presyo. Alam niyo ba na ang laureate ay special Chinese banquet na binubuo ng 8 hanggang 10 putahe? Para mag-iabot kaya ang street style laureate ni Mel G, kumpletos ricados na dahil bukod sa kanin at ulam, may noodles at crackers pa. Naisip ko kasi may tinda kami ditong chincharap, may tinda kaming pansit dun sa kainan. May experiment na pinagsama-sama namin kaya nakabuo kami ng laureate. Tulad ng ibang experiments, successful ang initial trial ni Mel G. Naging training niya raw ang pagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food restaurant noon. Kaya ganoon na lang siya kapursigidong mapaunlad ang sinimulang negosyo. Best seller talaga namin yung pork chop kasi medyo malaki yung size niya, serving, kaya patok talaga sa tao. Dahil alam na ni Mel G na patok ang masarap at mura, tinuloy-tuloy niya na ang pagratsyada ng mga bagong paninda. Inilabas niya ang sizzling meals na may only Java rice, only gravy, at 3 iced tea. Para maabot ang mas maraming customers, mag-aalok tayo sa kalsada ng ating mystery meal. Tingnan ko nga kung papasa ang pambubudol ko. Ang marketing strategy ko sa mga mare at pare natin sa daan. Kung sino may 100 pesos ay makakabili na nito. Okay, kuya, may 100 ka? May 100 ka? Ako na. Yan. So, may 100 ka. May sukli kang piso. Yan. Tapos eto. Dali. Tapos buksan mo na. Dali. Tignan mo kung ano yan. Wow!
Ang tawag dyan ay Laureate. Halagang 99 pesos. Okay ka ba dyan? Okay. Mabubusog ka ba dyan? Opo. Ano, may 100 ka? Oh, yes ma'am. Yay! May 100 siya! Oh, yeah, may 100 siya. Eto, tapos bibigay ko sa ito sa pilitang pagbebenta. Pero huwag kang mag-alala, may sukli pa tong 100 mo. May sukli kang piso. Ito ay pork chop. Tapos may pansit at saka may crackers. Sa halagang 99. Okay ba sa inyo yan? Okay lang. Ayan, salamat na bentahan kita, Manong. Pengi 100, Manong. At dahil meron tayong 100 from Manong, bibigyan kita nito. Buksan mo na. Ayun. Wow, ang laki ng pork chop. Okay ba yan sa inyo sa 99 pesos? Ano masasabi nyo dyan kung 99 pesos ho yan? Mura na po. Mura na. Aba, okay ho yan sa 99. Salamat at nabentahan ko kayo. Joke lang. Babalik ko na yung 100. It's a prank! Siyempre, sagot ko na ang laureate nyo, mga kuya. Joke lang. Ito na yung 100 mo. Ayan, libre ko yan sa'yo. Okay. Kahit halos pamigay meal na ang mga paninda ni Mel G, malaki raw ang sukling biyaya nito sa kanya. Kahit konting kita, basta may kumakain, tuloy-tuloy. Ang pabarya-baryang tubo kapag pinagsama-sama, malaking kita. Ngayon, unti-unti na niyang nababawi ang inilabas na 150,000 pesos na puhunan. Nakabili na rin siya ng mga dagdag na gamit sa kusina. Ang sales po namin sa isang araw, siguro hindi po bumababa ng 10K. Ang pinapangarap ko dyan, siguro magkaroon kami ng pwesto na maganda, tapos mas komportable yung customer namin kumain. Bukod sa kainan, tutok din siya sa pag-aasikaso ng kanyang Korean store. International favors naman pala ang peg ng mga negosyo ni Mel G. Parang punong-punong plato na raw ang negosyo ni Mel G ngayon. Umaapaw sa pagpapala dahil na ibabahagi rin sa iba. Pag may naisip kayong idea, gawin nyo kaagad kasi mawawala yung idea na yun. Minsan, yung iba ang makakagawa. Dapat kilos talaga. Hit or miss talaga ang pagnenegosyo. May iba na isang subok lang, jackpot agad. May iba ring nasimulang dihado, pero di sumuko at ginalingan hanggang unti-unting bumawi at naging certified panalo. Sino ba namang hindi kikiligin kapag nakatanggap ng bulaklak? Si Gabby Garcia, nakatanggap ng isang kahong red roses galing sa longtime boyfriend na si Khalil Ramos. Isang malaking bouquet naman ang natanggap ni Julie Ann San Jose galing sa kasintahang si Raver Cruz. Si Shaira Diaz, sinurpresa naman sa kanyang birthday, dala ang napakaraming roses ng fiancé na si Edgar Alan Guzman. Sana all. Pero eto, mas sana all. Nakatanggap na nga ng flowers. Ang nag-deliver pa si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Mapapanood sa kanilang vlog na The Dante Squad, naging delivery boy for a day si Ding Dong ng flower shop ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Dahil sa pagkahilig sa bulaklak, nagtayo si Marian ng sariling flower shop. Kumuha pa siya ng short course ng flower arrangement sa Japan. Channeling may inner Marian Rivera, ngayong araw, mag-a-arrange rin ako ng flowers. Ini-imagine ko kung ako tatanggap nito. Ang bangit, no? Ano kaya kalalabasan ng gagawin kong bouquet? Yun nga iniisip ko eh. Kung susunod kong gagawin. Abangan! Ano man ang okasyon, nakagawian na natin ang pagbibigay ng bulaklak sa ating mga mahal sa buhay. Mapa-birthday, anniversary, Valentine's Day, Mother's Day, at kahit pa nga undas. Saan pa nga ba ang takbuhan kapag bulaklak ang usapan? Siyempre sa Dangwa. Nagmimistulang garden ang kaling ito sa Maynila sa dami ng mga bulaklak. Kahit saan lumingon, iba't ibang klase ng bulaklak ang makikita. Kaya kung hanap ay mura at sariwang mga bulaklak, sugod na sa Dangwa Flower Market. Ngayong nalalapit na undas, buhay na naman ang negosyo sa Dangwa. Ang tindahang ito sa kahabaan ng Dimasalang Road, sinasamantala ang panahon. Ang karamihan sa ibinebenta nila mga flower arrangement na inilalagay sa puntod ng mga yumao. Kapag panahon ng undas, namumukadkad din daw ang kita. Sa loob lang ng isang linggo, kaya raw kumita ng hanggang 6 digits.
Yung process ng undas kasi mahaba eh. Kumpara sa mga ordinary, ang ano namin, preparation namin ng undas ma'am, mga 1 week po ma'am. Pampanga, Tarlac, Sambales, dumadayo sila man dito, kukuha ng pangtinda naman nila doon. Marami naman bumimili kasi wholesale naman po kami dito. Kakabenta naman po kami ng 2,000, 3,000 pataas. Dito naman sa Dangwa talaga ang sentro ma'am, kaya lahat ng province naman, dumadayo naman sila dito ma'am. Mahigit 2 dekada nang nagbebenta ng bulaklak sa Dangwa ang tubong Benguet na si Jenny. Pinakamalakas daw ang benta tuwing undas, Valentine's Day at Mother's Day. All-time bestseller daw nila ang mga sympathy at funeral flower arrangement. Dati yung magulang ko ang unang napunta dito. Tapos nung mag-college ako, na-try kong tumulong sa nanay ko. Natutunan kong mag-arrange, magtinda ng mga bulaklak. Minana pa ni Jenny sa mga magulang ang negosyo. Nakapagtapos siya ng kursong pharmacy dahil dito. So ngayon, ito na rin ang tumutulong sa kanya para maitaguyod ang kanyang sariling pamilya. Napag-aral ko naman sila ma'am, high school sa elementary. Ibibigay ko naman sa kanila yung kailangan nila ma'am. Dahil peak season, kailangan nila ng maraming tauhan. Nasa 15 raw ngayon ang tauhan sa flower shop ni Jenny. Pag ganitong okasyon ma'am, kailangan namin mga laborer po. Kaya ma'am, nakukuha kami ng mga gustong pumasok. Nagmimistulang garden ang kaling ito sa Maynila sa dami ng mga bulaklak. Kahit saan lumingon, iba't ibang klase ng bulaklak ang makikita. Kaya kung hanap ay mura at sariwang mga bulaklak, sugod na sa Dangwa Flower Market. Kapag panahon ng undas, namumukadkad din daw ang kita. Sa loob lang ng 1 linggo, kaya raw kumita ng hanggang 6 digits. Dahil peak season, kailangan nila ng maraming tauhan. Papasa kaya akong flower arranger ni Jenny? Gagayahin natin ito, lalong-lalo na ho ngayon malapit na sa panahon ng undas. So, alam niyo naman, pag dumadalo sa mga yumaong mahal sa buhay, ito, gumagata. Ito pinaka-simple. Dahon muna ang ilalagay natin. Ayan, ha? Ako naman, para aabutin pa ako ng susunod na undas bago matapos to. Ayan. Nailagay na natin yung pinaka-base. Ang pinaka-importante naman dyan ay ito, bulaklak. Nagbatong-batong na bulaklak. Sabi, ba't ikaw ang ganda mo? Ang ganda mo, para kang wall. Ito naman sa akin, parang garden. Ang layo mo. Parang tinipid ka. Dahil ito na yung pinaka-simplest arrangement na makikita nyo. Kung may arrangement siya at all. Basta importante, it's the thought that counts. Oh, maganda ka. Ito naman there's something special. Idinaan na lang sa dami ng bulaklak, mukhang more practice pa. Kapag malapit na ang undas, mabibili ang mga flower arrangement ni na Jenny mula 250 hanggang 700 pesos. Kahit saan ka lumingon sa Dangwa, hindi ka mauubusan ng pamimilian. Aabot na nga raw sa mahigit 150 stalls ang meron dito. Pero kwento ng isa sa mga nauna rito na si Nanay Nene, mabilis daw nauubos ang mga bulaklak noon kaya unahan ang mga bumibili. Noong araw kasi napito lang kami na o kaya kahit 10, punong-puno ng tao to, hindi kaya sila nag-a-advance para meron silang abutan kung sakali na Mas maganda kita anong araw kaysa ngayon. Kasi nung araw, pag dumating ang bulaklak ng 2:00 ng madaling araw, 5:00, ubos na. Sa sobrang dami na nang nagtitinda ngayon, 24 oras na kung magbukas ang mga tindahan para makaubos ng mga bulaklak. Halos 4 na dekada nang nagtitinda ng bulaklak sa Dangwa si Nanay Nene. Sa hanap buhay na ito na niya na itaguyod ang kanyang pamilya. Sa ngayon, pati mga anak at kamag-anak, nagkaroon na rin ng pwesto sa Dangwa. Dito ko binuhay mga anak ko, dito na ngayon din para sa mga anak niya, dito pa rin. Malaking tulong ito. Dito naman tayo sa flower arrangement na for all occasions, classic rose bouquet.
Eto na, maglalagay na tayo ng mga roses. Hindi ko lang kung saan ilalagay yung roses. Okay. Litong-lito tayo. Parang walang direction yung rose. Paano ba siya makikita, be? Mali ba ang latag ko? Ano? Ay, nako. Ano ba to? Hoy, magsalita ka. Harap ka ba, likod? Ayan, ilatag lang natin yan ng dahan-dahan dyan. Hindi ako masaya. Parang merong something is missing. Ini-imagine ko kung ako tatanggap nito. Ah, pangit, no? Teka lang. Pag ako binigyan, di ako matutuwa. Dahil mukhang bagsak ako sa flower arrangement, sayawan na lang tayo. Ang hirap pala nito mag-isa dahil dyan, call a friend. Tulungan mo ako! And for the big reveal, Tara! Hoy, pag ikaw nakatanggap ng ganitong kalapad na bulaklak, masaya ka. Dahil ang dami niya, na imagine mo, ibubuka mo pa yung kamay mo para mahawakan lang to, oh. Oh, di ba? Oh, ano to ha? Naka-arm strength. Ganyan, oh. Yan. Pag inabot sa'yo yan, ganyan ang lakad mo niya. Haba ng hair. Ang pagninegosyo, ma'am, kailangan din yung mga tao, ma'am, tauhan. Respeto sa kanila. Kasi hindi mabubuhay ang isang negosyo kung wala yung mga tauhan, ma'am. Mahirapan ka lang kung talaga wala okasyon, walang customer masyado. Pag may okasyon naman, mababawi mo naman yung yung lugi mo. Kaya nga, pag kumita ka, kailangan magtabi ka. ang negosyo para ring bulaklak, kailangan tiyempuhan ang pamumukadkad. Dahil for all seasons ang flower business, kailangan ding makisabay sa pabago-bagong panahon para ding mapaglipasan at malanta ang negosyo. Naghahanap ng extra income ngayong Pasko? Alamin kung ano ang mga produktong in demand at kinagigiliwan dahil Pasko na, negosyo pa. Christmas season is here at uso na naman ang mga palaro. Kaya let's play a game muna. It's time for Guess the Emoji Challenge. Category is food. Hot dog. Milkshake. Strawberry pancake. Teka lang. Straw cheesecake. Ano po? Ha? Strawberry cheesecake. French fries. Cherry. Cherry. Orange. Pie Balasger. Piger? Pie burger. Pizza burger. Narinig niyo na ba ang produktong pinagsamang pizza at burger? Hit na hit yan sa masa ngayon. We have around 60 branches na po all over the Philippines. Per month po, maabot po ng 150,000 yung kita namin. Depende po sa panahon. Like, magpapasko po, ganyan. Ang negosyong ito, mahuhulaan niyo bang nagsimula lang sa puhunang 1,000 pesos? Paano nga ba napalago yan? Iba't ibang artista at personalidad na ang gumawa ng sari-sariling version ng pizza. Pinakitaan tayo ni Mars Camille Prasyambao kung paano gumawa ng pizza from scratch. There you go. That's it. Ang say ni Camille, we can do it at home. O ha, pasado sa mga chikiting. Wow! Yum! Ang cooking ina ng si Chef Hazel, pizza recipes with a twist ang hain. Nariyan ang pizza lumpia, at pizza lasagna na nilagyan ng creamy spinach on top. Baby, ito mo ito bili. Ang negosyanteng si Bernice may entry rin. Ang kanilang produkto, pizza burger. Ang nakaisip ko na ipag-merge yung pizza and burger is yung mother ko kasi mahilig din po siya sa burger and sa pizza. On board naman po kami lahat, like, hindi naman po weird, like parang what if itry lang namin. Tapos nung tinry namin, masarap siya.
Ipakikita nila sa atin ang proseso kung paano gawin yan. Para sa kanilang homemade dough, pinagsasama-sama muna ang dry ingredients na harina, asukal at lard. Paunti-unti itong lalagyan ng tubig at saka mamasahin. Kung wala pang Christmas bonus, ilabas muna ang gigil sa dough. Kikiluhin at saka hihintaying umalsa, saka na ito pipipiin. At bubutas-butasan para makahinga. Ibe-bake for 3 to 5 minutes. Kapag ready na ang dough, lalagyan na ito ng tomato sauce. Uunahin munang i-assemble ang taas na parte ng pizza burger. Hindi tinipid yan, ha? Isasalang ulit sa oven. Habang naghihintay ay dapat productive pa rin syempre. Gagawin naman ang ibabang parte ng pizza burger. May maraming burger meat, mayonnaise, sandamakmak na gulay at cheese. Ipagpapatong lang ang 2 layer. And charan! Ready na ang paghati-hatian ang pizza burger. Pwedeng pang merienda o ihain sa mga chikiting sa Noche Buena. Na ibebenta ito mula 289 pesos hanggang 929 pesos depende sa flavor at size. Yun na, tikman na natin. Lasang. Hindi ko alam kung lasang pizza o lasang burger. Ito lasang pizza. So yung ilalim ng burger. Tingnan natin yung ilalim. Kung lasa din siyang burger. Teka lang ha, paano ba yan? Ang sira. Tara, tikman ko na lang yung laman. Yan. Ang sarap. Lasang ang burger. Maganda yung combination niya. At hindi tinipid sa karne. Kasi lasang-lasa yung nung kanyang patty. Bago ang pamosong pizza burger, una muna raw silang nagbenta ng shawarma. Kumain kami ng shawarma, tapos sabi ni commander ko na, what if gawa tayo nito? Tapos ayun po, doon nag-start na, what if benta natin to? Since shawarma pa lang po yun, ang puhunan po namin is 1K lang. Tapos nadagdagan na lang po yun na nagkaroon na kami ng pizzadillas, and pizza burgers. Pangalawang subok daw ito ni na Bernice sa pagnenegosyo. Before po kasi itong Boo Boys is barbecue po yung binibenta namin. Pero po hindi naman po siya nag-boom kasi ang ginagawa po namin nun is nagpapautang po kami and sila yung magtitinda. Pero po hindi nagsibayad yung mga nagtindera kaya hindi po siya nag-go. Dahil sa naunang karanasan, mas tutok na sila sa pangalawang negosyo. One of the struggles namin is yung growing number of competitors. And ang in-overcome po namin yun by making more product and mas pinapasarap pa po talaga namin yung mga products namin. And syempre po nowadays, ang labanan po is marketing. So sipag at syaga talaga sa pagmamarket ng products. Nagba-budget po kami ng 10K per week, ganyan, sa ads. Minarket po talaga namin ng minarket. Mga padala po kami sa mga artista or food bloggers para i-feature yung product namin. And then, naisipan na po namin i-open for franchise. Ayun po, doon na simulan mag-boom talaga. Ang negosyong nagsimula lang sa kanilang tahanan na ibebenta na ngayon all over the Philippines. Base price po namin is, for franchising is 100K. Dahil pangalan nila ang nakataya, sinisiguro nilang maganda pa rin ang kalidad ng kanilang produkto. Every time na nagka-franchise po, meron po kami product training to maintain the quality of our products. And from time to time po, nag-visit po kami sa stores nila para po i-check. And then also, minomonitor po talaga namin yung page nila. Ang lahat po ng stocks is galing naman po sa amin, same quality pa rin naman. Per month po, maabot po ng 150,000 yung kita namin, depende po sa panahon. Like, magpapasko po, ganyan. Pasko man o hindi, araw-araw ang pasasalamat ni na Bernice sa kanilang negosyo. Life-changing po talaga itong Boo Boys kasi dahil po sa Boo Boys, nagkakaroon po kami ng extra monies and mas lalo po naging close yung family namin because of this. Nagtutulungan po talaga kami and mas nagkakabanding po kami. Ngayong handaan season, maging mapagmatsyag lang. Malay nyo, ang pagkaing pinagsasaluhan lang, pwede palang ibidang negosyo. Dahil sa kakaibang ideya ni Mel G, na level up niya ang kanyang negosyo at ngayon patok na patok sa kanyang mga parokyano. Iba't ibang bulaklak at mga kakaibang flower arrangement. Yan ang naging susi sa mahigit 2 dekadang negosyo sa Dangwa ni na Jenny at Nanay Nene at staying strong pa. Pizza na burger pa ang 2-in-1 na produkto ni Bernice, hindi lang pambihira, dala rin ay mabilis na kita.
Kaya bago mananghalian, business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:50 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.